Purihin natin ang malakas ng ating Panginoon. Our gospel reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew chapter 16, verses 13 to 19. Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 16, simula talatang 13 hanggang 19. At ganito po ang mababasa sa wikang Ingles. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" He asked, "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah. For this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Palakpakan po natin ang Panginoon. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa atin pong lahat. Buhat sa Panginoon. Purihin natin ang malakas ng buhay ng Diyos. Maaari na po kayong maupo sa napakagandang presensya ng buhay na Diyos. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Ngayon din sa mga nakatunghay sa FB Live, saan man dako kayo nandoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, tandaan po nating lahat, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Purihin si Yahweh El Shaddai. Bago tayo magpatuloy, paalala po sa lahat, ang liham paalala sa mga ilang pang paghahanda
sa nalalapit na 22nd anniversary ng El Shaddai Tapat Chapters. Ito po ibabasahin simula po nitong Lunes hanggang sa susunod na linggo, July 4. Mga minamahal kong prayer partners, sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. Palapit na ng palapit ang ating espesyal na pagdiriwang ng 22nd Thanksgiving Anniversary ng El Shaddai Tapat Pa. Ilang araw na lang at tayo ay magkakasama-sama na. Kung kaya, para maging handa tayo sa nalalapit na pagdiriwang, ay inanyayahan ko kayo na gawin at dalhin ang mga sumusunod. Una, isama sa ating araw-araw na pananalangin ng Ama namin at Salmo 91 ang intensyon ng matagumpay na pagdaraos ng anibersaryo at makaranas ng himala ng mga taong dadalo. Pangalawa, hanggat may pagkakataon ay tumanggap ng sakramento ng kumpisal upang lubusan nating tanggapin ang biyayang inihanda sa atin sa araw ng anibersaryo. Pangatlo, ito sa mga dadalo, magdala ang lahat ng mga sumusunod. 7 prayer request at lakipan ng ating pinakamainam na handog pasasalamat sa Diyos. Maaari nang isulat sa malinis sa papel para sa mismong araw ng anibersaryo at makapokus tayo sa programa. Sumunod, 3 sandwiches, bottled water, healing oil, at panyolito na itataas sa healing message. Magsama ng 3 o higit pang akay na ibig nating isama sa anibersaryo. Ang dress code sa mga attenders ay kahit anong disente at presentableng damit. Para naman sa atin na mga manggagawa, sa lahat ng gawain sa buong Tapat Pa, inanyayahan din tayo na dumalo sa mga espiritual na paghahanda. Tulad ng Service Volunteer Workers Recollection sa June 30, 2025. Yan po'y araw ng Lunes from 8:30 ng umaga hanggang 2:30 ng hapon. At ito'y gaganapin sa St. Ignatius of Loyola Parish, Ususan, Taguig City. Pangalawa, tumanggap ng sakramento ng kumpisal bago ang araw ng anibersaryo upang dumaloy sa atin ng lubos ang grasya ng Diyos. Sa araw ng anibersaryo, maaari din kayong magdala ng pagkain na pwedeng ibahagi sa inyong mga dalang akay. Subalit ito'y bukal dapat sa kalooban. Ang dress code ng lahat ng manggagawa na bubuo sa 22nd Anniversary Committee ay yung ating best Sunday dress. O kaya, kung may mga napagkasunduan naman ang bawat committee, ay welcome din, basta disente at presentable. Mapuno nawa natin ang Taguig City University Auditorium ng mga taong magpupuri at sasamba kay Yahweh El Shaddai sa July 7, 2025 from 2 to 8 p.m. Ang inyong kamanlalakbay, Brother Charles Angelo Domingo Nasianceno. Purihin natin ang Panginoon ng malakas. Sa mga manggagawa, be sure na ang dress code ay yung presentable at maayos at disente para even tayo mga
may gampan sa committee ay maging disente at presentable pagdating sa pananangit. Amen? And I think ang mga choir may mga kanya-kanya mga dressing na isusuot. Amen? Now, ang ulo ng makalangit na balita na ibig kong ibahagi sa inyo, who do you say I am? The confession that changes everything. Sino ako para sa inyo? Ang pagpapahayag na nagbabago ng lahat. Now, kung ikaw ay tatanungin ni Jesus, sino ako para sa inyo? Ano ang isasagot ninyo? Ano po ang isasagot ninyo? Ipinakita ang pagkalito ng tao tungkol sa pagkakakinlanlan ni Jesus noon at ngayon. Nagsisimula sa isang kultural at espiritual na pagkalito patungkol sa pagkakakinlanlan ni Jesus. Ito'y naka-highlight kung paano ang ating lipunan ngayon ay sinusubok upang makilala siya. Isang guro, propeta, isang myth, o tagapagligtas. Pero ano ang para sa inyo? Sino siya para sa inyo? Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner. Gusto niyo malaman? I'd like to share with you these three divisions. The first division is the question of identity. Ang tanong tungkol sa pagkakakilanlan. The second division is about the power of confession. Ang kapangyarihan ng pagkahayag. And the third division is about the promise of the church. Ang pangako ng simbahan o pangako sa simbahan. Now, ano po ang tanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Jesus? Una, Jesus' first question, who do people say the Son of Man is? Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Ang sagot, Rabbi, you are the Son of God. Guro, ikaw ang anak ng Diyos. Even partial truth point. That is the even partial truths points to his divinity. Partial ang mga katotohanang puntos tungkol sa kanyang kabanalan. Amen? Ano po ang sabi ng John chapter 1? John chapter 1 verse 49. Ano po ang sabi? Tingnan natin sa wikang Pilipino. John chapter 1 verse 49.
Ang sabi po dito, Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathanael. Yung pagkakasabi ni Pedro ay kagaya ng sagot ni Nathanael. Rabbi, kayo po ang Mesiyas. Sa Tagalog, Kristo, ang anak ng Diyos. Amen? At ako yung niwala, kaparehas ng sinabi ni Pedro, yung sinabi ni Nathanael, you are the Son of God, the King of Israel. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Number 2, Peter's confession, you are the Messiah or Christ, the Son of the living God. Ang pagpapahayag ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, hindi ito opinyon, kundi paghahayag mula sa Diyos. Yung sinabi ni Peter na, you are the Christ, the Son of the living God, hindi po siya opinyon. Ito po yung pagpapahayag mula sa Panginoon. Amen? This was a radical revelation-based confession. Amen? Revelation-based yung sagot ni Pedro. You are the Christ, the Son of the living God. Amen? Amen po ba? Kapatid, friendship, katubang, ka-prayer partner. Ang Diyos ang nag-reveal. Hindi tao ang naghayag. Ang naghayag, yung sagot ni Pedro. At yan, ang sagot. Ang naghayag niyan, si Yahweh El Shaddai. Ano naman ang kapangyarihan ng paghahayag? This confession as foundation. Ang saligan, ang pagkahayag bilang saligan. Saligan ng simbahan. Jesus declares Peter's confession the rock of the church. Amen? Amen. Sabi ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan yan, ang katotohanan inihayag sa iyo, ay hindi tao, kundi ang Diyos na naghayag tungkol sa katotohanan nito. Amen? At ano pa ang sabi ni St. Paul the Apostle sa Romans chapter 10 verse 9? That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, will be saved. Sino mang magpapahayag mula sa kanyang labi na si Jesus ang Panginoon at maniniwala ng buong puso
na siya'y binuhay na muli ng Diyos, ang siyang maliligtas. Alam niyo, natutuwa ako doon sa station ID jingle ng ating himpilan ng radyo DWXI, where Jesus is Lord. Doon ako, sa aking kamulatan, nung batang musmus pa, una kong narinig yung station ID jingle ng ating himpilang pinagpala. Doon ako na starstruck sa station ID jingle na yan Yung back DWXI, where Jesus is Lord. Hallelujah. Let's praise the Lord. Amen. Doon ako na-attract. Doon ako na-starstruck. Saan? Doon sa station ID jingle na yan. You know why? Because through that small radio station, ikinalat ang pangalang Yahweh El Shaddai sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas at ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Whether you like it or not, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, kaya ang araw ng linggo ay pinagdiriwang ng ating simbahan itong tinatawag na Feast of the Chair of Saints Peter and Paul. Dakilang kapistahan ng pagluklok ni na San Pedro at San Pablo Apostol. Amen? Amen. I believe yung sinabi ni San Pablo Apostol that if we confess with our mouth Jesus is Lord and believe in our heart that God raised Him from the dead, must be saved. Amen? Yung mga nangyayaring gera sa bansang Israel at saka Iran, lilipas din yan. Bakit kamo? Sapagkat umikilos ang presensya ni Yahweh El Shaddai. Amen? Now, the number 2 of the second division is spiritual authority. Merong tinatawag na spiritual authority. Spiritual na kapangyarihan o gampanin. Jesus gives Peter the keys to the kingdom of heaven. Amen? Sabi nga ni Kristo Jesus kay Simon Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga susi sa kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Amen po ba? Saan man tayo dalhin ng mabuting balita, no matter what, kung gaano kaingay ang mga bata sa baba ng kapilyang ito,
Ang mahalaga, nakatuon ang tainga sa kapahayagan ni Yahweh El Shaddai. Amen. At kahit saan tayo dalhin, brothers and sisters, huwag kaliligtaang isama sa ating misyon ang Espiritu ni Yahweh El Shaddai. Amen. Hindi na importante yung inyong itsura. Lalo na kayo po mga senior citizen. Kaya pagdating sa senior citizen, buong puso ko nire-respeto. Amen. Kaya enjoy your life with your apo. Ha? Amen. Enjoy ang inyong buhay senior citizen kasama ang inyong apo. Kahit dumating ang estado ng pagkabinata ng inyong mga apo, enjoy your life. Amen. Alisin niyo po sa mindset niyo yung sinasabing, pasensya ka na iho. Alam mo namang marupong ang tuhod ko. Masakit ang spinal cord ko. Gurang na ang lola mo. Forget that word. Alisin niyo sa isipan yung salitang gurang na ang lolo mo, gurang na ang lola mo. Alisin yan. Ang isipin nyo na lang, malakas pa ako. Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Isipin nyo na lang na malakas pa kayo. Kahit amutin pa ng 100 years old. Tignan mo yung isang preacher doon sa isang lugar. Nag-preach pa rin 100 years old. Bakit kamo? Sapagkat taglay niya ang lakas na galing kay Yahweh El Shaddai. Ang mga pension ninyo, saan nyo dinadala? Saan nyo ginagasto? Sa ako. Alam nyo, natutuwa ako sa bata. Kanya na, yung pagtawag ng lolo, instead na ang sound ay letter L, ang sound ng lolo, W. Bakit kamo? Ewan ko matatawa po kayo nito eh. Sabi ng bata, Wowo, kain tayo makno, Wowo. Pag lola naman, sasabihin ng bata, Wowa, kain tayo, Wowa. Amen? Enjoy niyo yan. Enjoy life. Kahit araw ng linggo, subukan yung pasyanan sa anong tawag doon? Small. After magsimba. Tsak, matutuwa ako ninyo. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. So that's the power of confession. Confession as foundation and spiritual authority. Ngayon, ano naman ang the promise to the church? Ang pangako sa simbahan. Una, the church
the church's mission built on Christ's identity, not human effort. Yan ang layunin at misyon ng ating simbahan. Itataguyod sa katotohanan ni Kristo at hindi sa sariling lakas. Amen? Anong ibig sabihin nito? Sabi nga ng Efeso 2:20, built on the foundation of the apostles and the prophets. Tignan natin sa Tagalog ang ikalawang Korinto 2:20. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at ng propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Amen? Maliwanag na sinabi ni St. Paul tayo pala ay itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Do you believe that? Do you believe that? Purihin natin si Jesus. Alam niya, sabi ng demonyo, mahihirapan ng sipon, mahihirapan yung ilong mo, hindi ka makapag-concentrate. Alam niyo, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Kahit anong mangyari sa ilong mo, kahit punas-punasan ng panyo mo, ako bahala sa iyo. Amen? Alam niyo, talagang demonyo, wala talagang magawa kundi pahirapan ang lingkod ng Diyos. Amen? Pero hindi hadlang yung tulo-tulo mula sa ilong ko. Bakit? Sapagkat kasama ko si Jesus. And the next one is eternal security. Walang hanggang seguridad. Ano yung walang hanggang seguridad? Yung sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will never overcome it. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. At hindi ito makapananaig kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Amen? Malakas na papuri sa Panginoon. Tayo lahat ay mga misyonero ng ating Panginoon. Si Jesus ang ulo ng ating simbahan at tayo ang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Purihin si Jesus. So dito tayo magko-conclude ng mensaheng ito. First conclude is personal confession. Tulad ni Pedro, i-declare natin sa ating puso si Jesus. Tinanggin natin ang buong puso si Jesus
bilang ating Panginoon. Pangalawa, ito ang ating community commitment. Be part of a church rooted in Christ's truth and mission. Pagtutulong-tulungan natin na maging bahagi tayo ng isang simbahang nakasali kay Kristo. Sabi ng Panginoong Hesus sa isang talinghaga, yaong mga nakikinig ng salita at tumutupad nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng isang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, binayo ng hangin, at hinampas ng malakas na alon. Ngunit hindi nagiba ang bahay sapagkat matatag ang pundasyon ng bahay na kanyang itinatayo. Purihin si Jesus. Siya ang bato ng ating kaligtasan. Tayo na kayo. Taas ang inyong mga kamay. Pikit ang inyong mga mata. At sama-sama nating kinanlig ng buong puso ang ating Panginoong Hesus na siyang dapat nating kausap.
Diyos Amang makapangyarihan, maraming salamat sa mensahe kapahayagang ipahatid po sa bawat isa. Nawa magsilbing aral ang kanilang napakinggang mensahe. Halaw sa mensahe tungkol sa iyong katanungan. Kung sino ka ayon sa amin, at naniniwala kami na ikaw nga ang Kristo, ang tunay na anak ng Diyos. Tunay nga na maganda at maliwanag ang kanilang napakinggan sa oras na ito. Naway tumimo sa bawat puso at isip ng bawat isa ang kanilang napapakinggan sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga pagkakamali at pagkukulang sa isip, sa salita at sa gawa. Minsan pa, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahandaan para sa nalalapit na masaganang pagdiriwang sa darating na Hulyo. Samahan mo kami, lalo tigit yung mga nakatunghay sa Facebook Live na naka-record. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Sundan ang iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya naman. Pagpalain mo po ang mga nagtaguyod ng gawain mo dito sa lugar na ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit at manunugtog at ang mga nagsusuporta sa iyong banal na gawain. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Jesus. Taas ang inyong mga daladalahan, kasama ang inyong mga prayer requests, at ang mga handog at kaloob, at ating
idulog sa ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Maging kayo mga nasa tahanan, saan man dako kayo nandoroon, itaas din ang ibig niyong pagpalain ni Yahweh El Shaddai. Diyos sa mga makapangyarihan, narito pagpaspasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa puting papel, ang kanilang mga kahilingan. Inaangking po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay handog. Ibalik sa kanila ng husuntakan, siksik leg at umaapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwan-iwalay, taglay po namin ang iba yung lakas at iba yung sigla na galing sa banal mong pangalan. We thank you so much, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panagalitang panalangin ng aming inang Birhen si Maria, Our Lady of Fatima, and our Mother of Perpetual Health, at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon tagapagligtas, Panginoong Kristo, na nabubuhay kagahanin kasama mo, at ng Espiritu Santo isang Diyos, magpasawalang hanggan, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. And find your partner, palad sa palad. Partner, palad sa palad. Baka yung isa walang ka-partner. Sayang naman. Una, sasabihin niyo sa partner mo ng malakas, friendship, sa iyo ako ha. 1 plus 1. Pangalawa, tatanungin mo ang partner mo, kanino mo sasabihin yan? 1 plus 1. Friendship, sa'yo ako ha. 3 plus 3. Kanino mo sasabihin yan? Sa huli, sasabihin ninyo sa partner nyo ng malakas ng ganito. Sasabihin ko yan kay El Shaddai. Ano muna? Anong pangalawa? Pangatlo? Siguraduhin yung malakas na pagsasabi sa partner nyo. Okay. 1 plus 1. Friendship, sa'yo ako ha. 3 plus 3. Kanino mo sasabihin yan? 7 plus 7. Sasabihin ko yan kay El Shaddai. Tuloy namin ang Panginoon. Tuloy ng Diyos. Tasa kamay. Tasa kamay. Pagtapon ko, ito po ang inyong sisigaw. El Shaddai, sa'yo ako ha. Lakasan niyo nga po. And may the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father,
Father pa lamang po, huwag po tayo magpadali. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy One, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless and let's be with us with a grateful heart. Salamat po. Salamat po. Ano to, inaalam sa akin sa Thank you.